Muli ay isang mabiyaya at magandang umaga sa bawat isa sa atin at welcome dito sa ating early morning devotion dito sa St. Paul United Methodist Church. Pero bago tayo magsimula, samahan niyo ako sa isang panalangin. O aming Ama, maraming salamat po Lord sa umagang ito, sa napakagandang umaga na pinagkalp niyo po sa amin. Salamat sa kalakasan ng katawan ng bawat isa aming Ama Lord, kalakasan ng mental o aming Ama upang magkasama-sama po kami Lord na pagnilay-nilayan ang inyong mga salita o aming Ama. Maraming salamat po Lord sa muli sa mga pangako niyo sa buhay ng bawat isa sa amin aming Ama Lord God. Ito nga po aming panalangin at hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. So, good morning ulit lahat sa aking mga kapamilya sa St. Paul United Methodist Church. So muli ang ating pagbabasihan ng ating pagninilay-nilayan sa umagang ito ay mula sa mga awit, chapter 79, kabanata 6 to 9. So basahin natin siya mula sa Magandang Balita, Biblia. Panalangin upang iligtas ang buong bansa. So 6, doon mo ibaling ang matinding galit sa maraming bansang ayaw kang kilanlanin. Mga kahariang ang banal mong ngalay ayaw na tawagin. Masdan ang ginawa nila sa bayan mo. Ang mga lingkod mo ay pinatay nila, pati ang tahanan nila ay winasak, walang itinira. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Mahabag ka sana kami tulungan. Diyos na aming tagapagligtas dahil sa ngalan mo, kaming nagkasalay patawaring ganap at sa karangalan ng iyong pangalan, kami ay iligtas. Sa ating binasa, diba, the destruction that Israel, diba, yung pinagdadaanan ng Israel, was brought on by God as a result of their sin. Ang panaghoy niya ay humihiling sa Diyos na kumilos or ibaling sa ibang bayan ng kanyang galit. Diba? Dito sa atin marahil tulad ko ay matinding galit din, diba? Ang nararamdaman natin ng bawat isa sa ating mga Pilipino ngayon sa napapanahong issue, diba? Hinggil sa mga anomalya sa gobyerno or specifically nga sa DPWH at mga kawani ng gobyerno. Masakit isipin na tanggapin, diba, ang katotohanan na kapwa nating Pilipino pa ang naging dahilan ng pasakit at pahirap ng mga nakakarami. Dito rin natin nalaman na hindi nga pala talaga mahirap ang Pilipinas. Marami lang talagang sadyang korap at sakim. Ang malungkot lang, tayo, ang mas nakakarami, mga nasa alaylayan ng lipunan, ang nakakaranas ng parusa dahil sa mga pagkakasala nila, sa mga ginawa nilang anomalya. Ang mga baha, diba, na hindi lamang mga ari-arian at kabuhayan ang nangawala, kung hindi minsan pa, ay mismong buhay. So, ano na nga lang ba ang pwede natin gawin, diba? Parang napaka-helpless kasi natin, wala na tayong parang, paano ba yun? Pwede pang bigyan ng ating tiwala, diba? Kasi mismo namumuno yung mga leader natin, yung nagpasimula ng mga kaguluhang ito. So, ang sabi dito, manalangin tayo ng panaghoy, di ba? Na may pagsusumamo sa ating Panginoon upang siya ay tumulong sa atin. Sa ating buhay pananampalataya o buhay Kristiyano, ito din ay ang paglapit natin sa ating Panginoon. Personal paglapit natin sa ating Panginoon na may pagsisisi sa mga nagawa nating kasalanan. Kailangan natin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Higit sa lahat, kailangan natin si Jesus bilang ating tagapagligtas. Lubha ng magulo ang mundo, 'di ba? Maraming mga patayan, maraming mga pag-aakla sa ibang bansa. Lahat gusto nakaupo sa pwesto, lahat gusto may power. Lahat gusto mamuno at mangamkam na hindi naman nila pag-aari, 'di ba? Ang tindi na kumbaga ng kasalanan ng mga tao. At ano ang ugat ng lahat ng mga ito? Hindi na nila kumbaga sinasabuhay ang kagustuhan ng ating Panginoon dahil sa mga kasalanan. Ang problema natin lahat ay nagmula dahil sa kasalanan ito. Yung pagiging pagiging sakim natin, pagiging sarili lang, makasarili, ang ating pagiging makasarili, sarili natin ang iniisip, 'di ba? Di pa naging normal na yung pagkakasala eh. Madami na yung gumagaya. Parang, 'di ba? Kasi parang ang mga taong dati nating
nilu-look up, sila pa palang yung gumagawa ng mga ganyan. So, ang hindi alam na nakakarami dahil sa mga kasalanan na ito, kumbaga, nagkakaroon ng maraming kasalanan, kailangan na natin ng tagapagligtas. Kailangan natin humingi ng kapatawaran. Maging tayo din ay magpatawad. Talikuran natin ang mga kasalanan at bigyang daan natin sa ating buhay ang ating Panginoong Diyos. Magbago tayo at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Lumayo tayo sa mga kasamaan at yun nga sa pagiging makasarili. Kasi doon nagsisimula ang lahat ng mga kasalanan. Dahil sa ang lahat ng ito, may pangako ng kapatawaran ng ating Panginoon sa lahat ng mga mapagpapakumbaba. Ang nais lamang ng ating Panginoon, tayo ay maniwala kay Jesus sa lahat ng kanyang sakripisyo. At higit sa lahat, siya lamang ang ating nag-iisang tagapagligtas. Nawa ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng lakas ng loob na lumapit sa ating Panginoon, humingi ng tawad at tulungan niya tayo para mabago at mamuhay tayo ng ayon sa kanyang kagustuhan. So, bago tayo maghiwa-hiwalay, samahan niyo ako sa isang maikling panalangin. Diyos Ama, kailangan ko ang iyong kapatawaran. Ako ay nagkasala, naniniwala ako na pagpapatawad mo dahil kay Jesus. Baguhin mo ako, ikaw na ang masunod sa buhay ko. Ikaw na po ang aking Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen.